Okay po. So, yan po, muli mapagpalang hapon o tanghali, umaga. Amen, hapon po sa ating lahat. At sambahin lang po natin ang ating Panginoon. Oh. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are so good. You are great, God. Amen. So, tayo mo lahat tumayo. Amen. Palakpan natin sunod. Siguro, palakpan po natin ang Panginoon. Amen. Umawit po tayo ng mga awiting papuri para kay Lord. At hayaan lang po natin maranasan ang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa oras na ito. Amen. So, umawit po muna tayo ng mga awiting papuri sa Panginoon. Sige po, sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Sige po, ibigay po natin ang ating mga kamay sa pagsamba sa Kanya. Thank you, God. Masalamatan po natin siya sa lahat ng pagpapala na binibigay niya sa atin. Hallelujah, oh God. We worship you. We praise you, Jesus. Mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang ating sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh
magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, magsasaya po kami sa piling mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin awitan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, praise the Lord. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kita'y magpapangin, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, yes, Lord, Pagpupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. yes, Jesus. Pag-ibig ko sa'yo'y Habang buhay, iaalay. yes, Lord. Habang buhay, pagpupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y mapapalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin awitan ng Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We praise your name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We praise you, Lord God. Thank you, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, ang
aking God. Patuloy ka namin aawitan, Panginoon, ng mga awiting papuri. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ay, buti-buti mo. Ay, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ikaw laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, Sinasamba kita, sumagat, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. pinupuri sila sa pagina. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Nakas na pinupuri sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sige po, tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Wala ang katulad, wala ang kaparis. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos na dapat sambahin, na dapat papurihan. O pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal, sa kalakasan, sa katagumpayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. At sa bawat pagkakataon na kami makapaglingkod sa iyo, ikaw na Diyos na makapangyarihan, karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang paglingkuran at pasalamatan. Lord, siya sa atin niyo po ang aming mga puso. Patawarin kami sa aming mga sala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kalikuan po namin, Panginoon, na kung saan patuloy kami na nakikinig sa mga sinasabi ng kaaway kaysa sa mga salita po ninyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, muli po ihanda niyo po ang aming puso't kaisipan sa pagtanggap ng iyong mensahe sa iyong mga salita, sa pagtanggap ng mga pagkapala mula sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong pangungusap. Hayaan niyo po makatagpo namin kayo. Huwag niyo pong pahintulot na matapos ang gawain ito na hindi po namin naranasan ang iyong pagkilos, ang iyong pangungusap, ang pagkapala, Panginoon, ang iyong yakap, O God. Alawas, Lord God, hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan po namin
ang iyong pag-uusap, Panginoon, ang iyong pagkilos, O God. Banal na Espiritu, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Puspusan niyo po kami ng iyong presensya, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng gagawin niyo po sa oras na ito. Sa lahat po, Panginoon, ng mga pagpapala, Lord God, na ibubuhos niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa gagawin niyo po, Lord God, sa bawat kagalakan, Panginoon. Hallelujah, O God. Patuloy na baguhin niyo po kami ay sa iyong kalooban. Hayaan niyo po maliwanagan ng aming kaisipan, ng aming puso, Lord God. Mapuno ng kagalakan, Panginoon. Mapuno ng kapayapaan, Lord God. Hallelujah. At patuloy, Lord God, na saan ang iyong mga salita ang siyang magsilbing liwanag, kaliwanagan sa aming puso at kaisipan. Ang siyang aming tatahaking gabay, Panginoon, sa buhay namin bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po, Lord. Kayo na pong bahala sa lahat. And we declare victory upon victory. At winawasak namin ang lahat ng ginagawa ni Satanas sa ngalan ni Kristo Jesus in the mighty name of Jesus. Wala kang karapatan sa aming buhay, Satanas, kaya itinataboy ka namin at winawasak namin ang lahat ng mga pinaplano mo, lahat ng ginagawa mo sa ngalan ni Kristo Jesus in the mighty name of Jesus. Lord, maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang iyong liwanag, Panginoon, ang siyang mangibabaw sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, Panginoon. Yes, salamat po, God, sa lahat ng mga pagkapalang ito, Lord, sa katagumpayan, Lord. Hallelujah. Ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim po na namin ang katagumpayan mula sa inyo. Salamat po, God. Sinusuko po namin sa iyong lahat. Kayo na pong bahala, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos po ang gawain ito. Thank you, God. You are so good. You are great, God. Pinupuri ka namin at sinasamba at dinadakila sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus na po ay magsabi ng Amen. Siguro malakpan po natin si Lord. Hallelujah. Siguro po tayo po yung makakaupo. Yan. Thank you po kay Lord. Ay, salamat po sa tubig. Yan, so salamat po sa ating Panginoon. Yan, luwag natin ngayon, no? Luwag dati, masikip. Yan, no? So, muli po mapagpalang hapon po sa ating lahat. Medyo nakakamiss din po yung mga araw na kasandit tayo gawain no, ng prayer meeting. But anyway po, pinagsamang prayer meeting at saka Sunday service po ang gawain pong ito. So, salamat po kay Lord at sabihin mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. At sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. Amen. So, totoo po yun. Yung nandito po tayo, isang malaking pagpapala na mula sa Panginoon. Maraming pwedeng mangyari, pero tayo ngayon nandito, makakarinig ng salita ng Panginoon. Diba? Maraming pwedeng mangyari sa atin, pero inalaw po ng Diyos niya na tayo po ay magkatipon-tipon upang sambahin po siya. Amen. Sa halalan. So, palakman po natin si Lord. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na ating natatamang mula sa Kanya. At sa oras na ito, okay, tayo po ay dumako naman sa mensahe ng Panginoon. Yan, dito sa Kanyang salita. Okay po. So the heart of soul winning. Yan, ang puso daw ng isang taong nangangaluluwa. Ibig sabihin ng nangangaluluwa, ito yung mga tao na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ito yung mga tao na kung saan humahayo, okay, na kung saan naghahanap ng mga taong babahagi na ng salita ng Panginoon. Ang puso daw ng mga taong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yan. So yan po yung pag-uusapan po natin sa oras na ito. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Yan. So, i-ready po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Na kung saan sa oras na ito, hayaan natin mabago ng Diyos ang ating mga puso, ang ating kaisipan po, sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, the heart of soul winning. At ang ating teksto po ay nasa, medyo malabo, no? 1 chapter 4, si Jesus sa Samaria. So, basahin po natin, biglang liliwanag po yan. Yan. Okay. Ito po yung ating teksto sa John chapter 4. Okay. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Yan. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon halos katanghalian na noon. Yan, so patawag niyo sa kanya ngayon. Baka bukas darating po siya. Baka bukas darating siya, wala tayo dito.
Kailangan mo kanina, no? Amo. Sabi mo, tawag ko. Dali yan. Thank you. Okay. So, ang ating Panginoong Jesus, pumunta siya sa isang lugar na may balon. Kasi napapagod siya. So, balak niya, sabi nga po dito, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. So, ibig sabihin, mga alauna, alas 2, ganon, katanghalian, alas 12. Yan. O alas 11 po, na kung saan siya ay dumating sa lugar na yon. So, katanghalian tapat. So, usually po, okay, madalas po, yung mga tao, hindi sila nag-iigib ng ganong oras. Madalang lang po, o usually po, hindi sila nag-iigib sa ganong oras ng katanghaliang tapat. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Okay, isang babaeng Samaritana. Tatandaan po natin dati po, isang Samaritano yung tumulong doon sa binugbog na tao. Samaritano naman. So yung mga Samaritano tinuturing na makasalanan dahil po sila ay tisoy, para pong ganon. Kasi yung mga yung mga Israelita, hindi po sila nakikipamato. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-asawa sa mga hindi Israelita. Yan po ang kanilang pinanghahawakan. So ngayon, yung mga nakapag-asawa tapos nagkaroon sila ng anak, sila yung mga Samaritano. So itong Samaritano ito, dumating siya upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. So ang ating Panginoong Jesus, nagkipag-usap siya doon sa babaeng yon, sa babaeng Samaritana, na tinuturing ng mga makasalanan. So siguro kung tayo po sa panahon natin ngayon, kung makikita natin, di ba, isang lalaki tapos magkikipag-usap sa babae, chismis na yan. Tama po ba? Sigurado po pag-chismisan na yan. So yan po yung nangyari dito. So ngayon ang Panginoong Jesus sabi niya sa babaeng Samaritana, maaari ba akong makiinom? Okay. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana ako. So yung mga Hudyo, ayaw nilang makihalog-gilos sa mga Samaritano o Samaritana. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Siguro nagtataka ang babae. Bakit ka humihingi sa akin? Di ba dapat mandiri ka sa akin? Hindi ba dapat kumiwalay ka sa akin? Huwag kang magipag-usap sa akin. Sabi siguro ng babae. So, sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa akin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. So, wait lang po, no? Ba't kaya huminto? Yeah. Okay. Wait lang po. Wait lang. Ito pala. Yun. Wait lang po yun. Okay. Okay. So dito tayo. Okay. So nagbibigay buhay, sabi niya. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Okay? Wala akong asawa, sagot ng babae.
Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Siguro nagtataka na yung babae, bakit alam ng taong ito ang buhay niya. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito ay sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So meron kasi dati po, turo ng mga Hudyo, dapat lang doon sa Jerusalem Temple lang dapat magsimba. Doon lang dapat sumamba. Yan. So ngayon po, ay ang Panginoong Hesus nagkipag-usap nga dito sa Samaritanong ito, sabi ng Panginoon, darating ang araw, sabi niya, ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang tunay na sumasamba. Sapagkat ganyan ang uri na pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa babae, ako yung Mesiyas. Ako ang Mesiyas, tagapagligtas. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae, siguro palapahan natin sa Lord, iniwan ng babae ang kanyang banga, subalit bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang tao nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nagpag-usap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Siguro palakan natin sa Lord. Father, we praise you. Lord, kami dumadalangin, hayaan niyo pong maunawaan po namin ang salita na aming pagbubulay-bulayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan po namin ito, mating mo sa aming puso at kaisipan at may sa pamuhay, Lord God. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Banal na Espiritu, ang lahat ng ito. Sa iyo pong papuri, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige, mablakman natin sa Lord. So yung context po natin, actually po halos alam po natin ang tungkol sa kwentong ito, na kung saan sabi nga po doon, ay dapat po magpapahinga ang Panginoong Hesus. Okay, katanghali ang tapat. Ngayon biglang may dumating na babaeng Samaritana na mag-iigib ng tubig. Ang totoo po, maaari po, di po natin alam bakit kaya siya sa katanghali ang tapat, nag-iigib, na kung saan halos wala pong mag-iigib sa oras na yon. Maaring iniiwasan niya ang mga tao. So ngayon, sa kanilang ng oras na yon, okay, ginamit ng Panginoong Hesus yung pagkakataon para na kung saan makausap niya yung babae. Ang sabi niya, pwede ba akong makiinom? Doon nag-umpisa ang lahat. At nagtaka yung babae, bakit alam ng Panginoong Hesus ang tungkol sa kanyang buhay na kung saan, eto pala ay marami ng kinasama, marami ng naging asawa, at ang kinakasama niya daw ngayon, sabi daw sa kwento, ay hindi niya talaga asawa. Amen. Okay? So ngayon po, naliwanagan yung babae. Naliwanagan. Ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang mga kabaryo, sa kanyang mga kakilala, sa kanyang mga kapitbahay, at sinabi niya ang tungkol sa Panginoong Hesus. At nga ay marami ang nakakilala sa Panginoong Hesus. Okay po? So palaban po natin sa Lord. Yan.
Okay, sabi nga po dyan, no? So, ano po ba, di ba, tayo po pinag-uusapan natin, napakahalaga po na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, tingnan natin, ano yung kaparaanan para makapagbahagi? Ano yung kaparaanan na ginawa ng Panginoong Hesus para siya makapagbahagi? Okay, mabahagi na niya yung babaeng Samaritana. Okay, una sa lahat, be approachable. Ang Panginoong Hesus siya mismo ang nag-approach. Siya, ibig sabihin, hindi siya nagsungit. Di ba? Sabi nga ng babaeng Samaritana, "Hudyo ka. Bakit ka nagkikipag-usap sa akin?" Di ba? So, na kung saan, sinasabi niya na ang Panginoong Hesus mismo, pinakita niya dito na siya mismo ang unang nag-step para makausap niya yung babae. At ginamit niya yung kanyang ginagawa, yung pag-iigib ng tubig dun sa balon. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, pwede ba akong makahingi ng tubig? So, be approachable. Yes, sabi nga dito, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon na halos katanghalian ng tapat. May isang Samaritanong dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga lagad dahil siya ay bumibili ng pagkain sa bayan. Maaring sa iisipin ng Panginoon ay wag muna tsaka na lang. Wrong timing. Pero hindi. Siya mismo ang nag-approach sa babaeng Samaritana para nang sa ganun makausap niya. Kasi po, so na ibig sabihin po nito, tayo po yung unang maaari mag-step. Be friendly, maging pala kaibigan tayo. Huwag tayo masyadong magsungit. Huwag tayo masyadong tawag dito, makasalanan ka, hindi kami pwede. No, hindi po ganon. Actually nga po, kailangan ng Diyos, sabi nga po, isang kaluluwa lang ang maligtas, buong kalangitan nagsasaya. Di ba? So, ito pong tao na to, na kung saan makasalanan, babaeng Samaritana, ang daming kinakasama, pero in-approach ng Panginoon. In-approach niya, ibig sabihin, kinausap ng Panginoon. So yun ang unang step na ginawa ng Panginoon, kinausap niya yung babae. And then, maging matapag, be brave. Huwag tayong matakot, sabi nga po, huwag tayong matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus talagang binahagi niya. Sinabi niya ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Yung tubig na nagbibigay buhay, sabi ng Panginoon. Maaring niya, sabi niya, yung bibigay mo sa akin, mauuhaw tayo, yung tubig mula doon sa balon. Pero yung ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. So ganun katapang ang Panginoong Hesus na ibahagi ang salita ng Diyos. Na kung saan ito naman ang magliligtas sa mga tao. So, una, maging approachable tayo. Pangalawa, maaari kasi nag-iingat lang bakit ayaw natin mag-share, di ba? Yung takot, baka tawag ito, i-reject nila tayo, baka mapahiya tayo, o baka hindi natin alam kung ano sasabihin natin. Ang sabi po dyan sa salita ng Panginoon, maging matapang lang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Kasi po, balakman natin si Lord. Hey, ano ba talaga ang puso ng isang taong nagbabahagi ng salita ng Diyos? Yung taong nangangaluluwa, yung taong nakusana hanggang dyan ay ang mga tao'y makakilala sa Panginoon. Ano ba talaga ang puso niya? Ano ba talaga ang dapat maging puso niya? Una sa lahat, hindi napapagod. Di ba? Maaring mapagod tayo, pero yung pagkakataon na dapat nandoon, i-grab natin. Ang Panginoong Jesus, sabi nga po dito, di ba? Magpapahinga siya eh. Di ba? Sabi niya dito, napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Pero nung may pagkakataon na may dumating na babaeng Samaritana, ginrab niya yung pagkakataon. Sabi ng Panginoong Jesus, pinakita niya, walang pagod-pagod. Sige, siya ng kita, kausapin kita. Amen. Sharean natin. Katulad ng Panginoong Jesus, di ba? Pagkakataon na ito, masisharean ko na to. Kawawa naman itong tao na to kapag hindi siya nakakilala. Grabe yung pamumuhay niya. Grabe yung ginagawa niya sa buhay niya. Tsak na impyerno to. Di ba yung babae Samaritana, kung sino-sino man kinakasama niya? Diba? So kung hindi ito makakilala, impyerno to. Kailangan niya ng kaligtasan. So, yung pagkakataon yun, hindi sinayang ng Panginoon. Maaring pagod siya, pero ginrab niya yung oportunidad.
para masyaran niya. Yun ang puso, yun ang taong na kung saan yung puso niya talagang ang gusto niya makakilala sa Panginoon. Na kung saan walang pagod-pagod. Sige, share. Yun ang kanyang puso. Yun ang puso ng isang soul winner. Pangalawa po, puno siya ng habag. Puno ng habag. Sabi nga po kanina, di ba? Yung babaeng Samaritana, makasalanan, namumuhay. Na kung saan iba-iba yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama. Mapupunta ito ng impyerno. Ang isang soul winner, yung kanyang puso, mahabagin. Hindi niya sasabihin, dapat na lang mapunta ka sa impyerno. Dapat na lang masunog ka sa impyerno. Sa ginagawa mo, dapat lang sa impyerno ka. Hindi. Pero yung Panginoong Isus, ang Panginoong Isus, pinakita niya yung kanyang kahabagan. At ang isang taong soul winner, ang puso ng isang tao na saan na gusto niya itong taong itong makakilala, maligtas, mabago ang buhay niya. Puno ng habag ang isang taong katulad ng isang soul winner. Ang puso ng paggawagi ng kaluluwa, ito tungkol sa pagbabahagi ng pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo at pag-ibita sa iba na maranasan ng parehong kagalakan at kapayapaan. Tayo po, kapag sumasamba po tayo, yung puso natin binabago ng Panginoon. Kapag tayo nananalangin, binabago ng Panginoon, binibigyan tayo ng kapayapaan. Kapag marami tayong mga problema, nanalangin tayo, nag-worship tayo, nakipag-usap tayo sa Panginoon, nakarinig tayo ng Word of God, binabago ng Diyos ang ating puso't kaisipan. Dahil ang iba yung kagalakan na binibigay ng Panginoon, nararanasan natin yan. Ang isang soul winner, gusto niya yun, may bahagi po sa iba, na kung saan yung mga tao na ito na namumuhay sa kasalanan, ay mabago ang kanilang buhay. Magkaroon ng transformation. Katulad ng ginawa ng Panginoon na alam niya itong babaeng ito, na kung saan ang kanyang pamumuhay. Umaasa siya sa mga kung sino-sino mga lalaki. So ang ibig sabihin nito, sa halip na magalit ang Panginoon, kinahabagan niya yung taong yun. Lahat naman tayo nagkakasala, tama po ba? Walang maliit, walang malaking kasalanan. Kaya sa halip na kainisan natin yung mga taong ito, magalit tayo sa kanya, kahabagan natin. Sharean natin ang Word of God. Salip na magalit tayo, salip na makainis niya, makanyanyig ta, pwedeng siya na yan. Hindi ko babaaginan yan. Makasalanan yan. Hindi po. Lahat tayo makasalanan. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. At may mga ginamit ang Diyos para tayo ay maranasan natin ang kahabagan. At tayo naman na kinahabagan, dapat po i-extend po natin yung habag ng Diyos. Sabi nga ng isang bata sa akin, sabi niya kasi tinutulungan ko siya na walang condition. Para saan po ito? O para may magamit ka kasi alam ko kailangan mo. Bakit po ang bait-bait po sa akin? Basta ang gawin mo na lang pag may pagkakataon kang makatulong o ibahagi ang kabutihan, ibahagi mo. May siguro wala pang natin sa Lord. Tataka siya. Bakit niyo po pag tinutulungan? Kasi naranasan ko din matulungan din ako. Wala din ako noon na nag-aaral ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain. So, tulong. Basta kung may pagkakataon ka na makatulong, tumulong ka. So, ibig sabihin natin ito, kinahabagan kasi tayo ng Diyos. Kahabagan din natin ang ngayon. Huwag natin isipin makasalanan sila. Napakasama nila. Tayo man din dumating sa punang panahon na gano'n. Amen? Sige po, hallelujah. Thank you, Jesus. Ano ang pwede natin gawin ngayon? Gamitin ang pagkakataon na ibahagi sa Jesus. Sabi nga po na pinag-aaralan na natin mula kanina, gamitin natin yung pagkakataon, yung chance. Chance mo na to. Halimbawa, nandyan na yan, may chance na, uy, nakikipagkwentuhan na ito sa akin. Chance mo na yun. Share mo na siya ng Word of God. Okay? Ayan po. Paano po? Ibahagi mo lang kung paano ka binago ni Jesus. Ano kaya sasabihin ko po? Paano ka ba binago ni Jesus? Anong buhay mo noon at buhay mo ngayon? Ano yung lagay mo kay Jesus noon sa lagay mo ngayon? Paano ka ba binago ni Jesus?
Yan. Yan lang kailangan mong gawin. Hindi mo kailangan na marami kang mga kaalam na mga verses. Praise God, mas maganda marami kang alam ng mga Bible verse. Mas maganda. Pero kung wala kang gaano alam ng mga Bible verse, yung kung paano ka lang binago ng Panginoon, isang malaking bagay na yun, na ikwento mo lang sa Kanya, pwede na yun. Pwede na yun. Amen! Hallelujah! So, pag may pagkakataon ka na, sharean mo siya. Amen? Sharean mo. Hallelujah! Kahit na sabihin nilang grab ka, no? Para kung dati nga meron ako na sa sharean. Sabi niya, matandang-matanda na siya. Actually, kapatid siya ng pare. Sabi, nung pagkakataon ako na pasya ng ewan ko, buhay pa rin, matandang-matanda na kasi. Tapos nung nakausap niya ako, ay, parang pare. Sabi niya, sabi niya sa akin. Sabi ko, ang mahalaga, sabi ko, masyaran kita, bahala ko kung maiinis ka sa akin o hindi. Tapos nung kailan lang kahapon ba no? Sabi ko sa mga estudyante, pagpasensyaan nyo na ako kung yung bibig ko palaging salita ng Diyos ang aking binabanggit. Yan, kasi ako, yung naranasan ko ang patungkol sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, laging ganyan ang bibig ko. And then, kasi mahalaga, sabi nga po, maibahagi natin. Chance natin. Pagkakataon, huwag mo, katulad ng Panginoon, magpapahinga na lang, pagod na ako eh. Sasabihin sige ng Panginoon, pagod ako, tsaka na lang. Meron kayo, sumisikat ya sa Facebook pa yun, sa YouTube, isang babae, nagpapahinga, nanonood ng basketball yata. Meron gusto magpa-picture, sabi niya, tsaka na lang. Yun ang kung ngayon, parang nababiral siya. Nagpapahinga. So tayo po, pag may pagkakataon, kahit nakaupo po tayo, nakahiga, sabi ko nga po kay nanay, kahit pahiga na kayo, o pray mo lang yan, o sharean mo lang, kahit konti lang, wag natin sayangin yung pagkakataon na makapag-share ng Word of God. Amen. Sige po. Ako nga natutuwa palagi kay Mark kasi mga boss niya, minsan mga patungkol sa salita ng Diyos. Kung paano po niya naranasan ng Panginoon. Hindi ko po yan siya inuutusan. Hindi ko po siya in-encourage. Makikita ko na lang yung mga post niya. Tapos minsan, actually, nakakapag-encourage sa akin sa napapagod ako sa pagtuturo. Kasi pagod ka na sa pagtuturo, mapapagod ka pa sa mga kasamahan mo sa trabaho. Diba? Marami mga Pilipino na gustong hilahin ang kapwa nila Pilipino. Yan, so nakakapagod makipagbakbakan. Yan. So minsan mag-open ako ng ng cellphone, may makikita kang mga ganon. Nakakapag-encourage, salamat Lord. As maalala ko, mag-pray na lang ako. Mag-pray ko yung mga naranasan ko. So, share po. Chance niyo po. Sabi nga po, high-tech na tayo ngayon. Men, kahit na konting lang, na nakapag-post ka, pagkakataon na sharean mo yan, kahit pagod po tayo. Alam ko po, marami po tayong mga ginagawa. Pero kapag nakita niyo po, namungusap sa iyong Banal na Espiritu, minsan para bang may nagsasabi sa iyo, bahagi na mo na yan. Pagkakataon mo na yan. Huwag niyo pong sayangin. Amen. Po, palakpan natin si Lord. Hindi niyo po alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong yun. Katulad po ng napag-aralan natin, hindi niyo po alam kung ano yung mga pamumuhay ng taong yun. Pero pagkakataon na pala yun, hindi niyo po alam, baka magpapakamatay na yun. Ngayon nilapit siya ng Lord sa iyo para makausap mo, para ma-enlighten siya. Okay, hindi niya nagawa dahil na meron po siyang nakausap na kung naliwanagan ng kanyang kaisipan. Amen. Praise God. Siguro balakman natin si Lord. Pero magagawa po natin yan kung magiging liwanag po tayo. Anong ibig sabihin liwanag? Magiging good example po tayo. Kung saan, malayo ka pa lang para nakikita na sa iyo si Lord Jesus. Yung liwanag na nagbumula sa Kanya. Kung magiging liwanag po tayo. Na kung saan, kahit nakikita po nila sa pamumuhay natin, ay iba yung mga mananampalataya ni Kristo. Amen. Siguro palakpan natin si Lord. Actually po, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. May mga nagme-message pa sa akin, Sir, kailan po kayo babalik sa school namin?
Sir, kailan po kayo uli magtuturo dito? Kayo po yung napakabait na ESP teacher namin. Kayo po yung napakabait na Filipino teacher namin. Kayo po yung napakabait na ganito. Sabi ko, wow, thank God, thank you Lord, for the glory of God. Kasama ko niyan ng Diyos. Salamat kay Lord, at least meron pang mga tao, kahit hindi ko na sila mga estudyante, na kung saan na-gets nila yung nais inilagay sa kanila. Meron nga nag-message dati, salamat po, natuto po akong mag-devotion. Salamat po, natuto po akong magbasa ng Bible. Salamat po, natuto po akong manalangin. Napakasarap po ng gano'n na saan nag-iwan ka ng alaala sa kanila gano'n. So maging liwanag po tayo, maging example po tayo. Napaka tayo mismo nananalangin bago matulog. Tayo mismo nag-worship sa Panginoon. Tayo mismo nakikita na talagang binago na tayo ng Panginoon. Man, binago na po ba tayo ni Lord? Amen. Hallelujah. Praise God. So, yung po makita po sa atin na binago na tayo, na ang lugar na to so blessed, mapalad sa Panginoon kasi naging daan ito para marami mga tao makakilala sa Panginoon. Magkaroon ng gawain ng Panginoon dito sa lugar na to. At nawa, patuloy tayo na kung saan pag nakita nila, pag nadaanan nila, ay mga mananampalataya niya. Iba yan. Amen? So ako, for the glory of God, ako kung okay kung ba yung positive or negative, pag may mga singilan sa bar, ay, born again yan. Lalampasan ako. Lalampasan ako. So sabi ko, positive ba yun o negative? Pero gusto ko naman magbigay, magkatulong pa rin naman sa kanila. Magkatulong na yon. Kung ano man po, tsaka sa barrio naman yon. Yan po. So, yung po, no? So, praise God po. Actually po yung nga po, so pag sinabi pong na atong bahay na yan, sa kay ano yan, kay pastor yan, kay ano yan. So, praise God po. At salamat po kay Lord. Ibig sabihin, nakikita po sa atin na tayo po ay talagang binago na ng Panginoon. Hindi man ganun talaga ka-perfecto, pero at least binabago tayo ng Panginoon at meron nang nabago sa atin. Amen? Hallelujah. Sige po. Ayan po, no? Nagkasakit tayo, magpaparika agad tayo kay Lord. Amen? Hingi agad tayo tulong sa Panginoon. Kapag wala tayong pagkain, hingi tayo agad tayo sa Panginoon, mananalangin tayo. Nasasaktan tayo, magparita agad tayo sa Panginoon. Merong maaway sa atin, mag-pray ka agad tayo kay Lord. Natatakot tayo, mag-pray ka agad tayo kay Lord. Amen? Kasi binago na ng Panginoon yung ating puso kaisipan na kung saan alam natin, wala tayong ibang makakapitan kundi ang Diyos. Wala tayong ibang malalapitan kundi ang Diyos. Pagkatapos nun, maaari may gagamitin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kaisipan kung anong gagawin natin. Men, na kung saan, yun yung malaking pagbabago. Natuto tayong manalangin. Hallelujah. Okay, sige po tayo lahat ay tumayo. Sabi nga po, manalangin ng pagkakataon. Sa pagkakataon, manalangin ka. Lord, ano pwede kong sabihin? Halimbawa, meron ka na nakausap, meron ka na nandyan na. Kasi binigay na ng Panginoon yung chance para ibahagi na ng tao to. Manalangin ka, Lord, ano pwede kong sabihin? Lord, ano pwede kong ibahagi sa Kanya? Ang Diyos magbibigay sa atin ng katalinuhan na kung saan ano pwede mong sabihin sa Kanya. So sa oras na ito, ay hiniling ko po na sabi nga po dito, ang panawagan sa pagkilos, tayo ay humayo. Ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Tulad ng ginawa ng babaeng Samaritana. Yung pong babaeng Samaritana, pagkatapos niyang makarinig ng salita ng Diyos mula sa Panginoong Hesus, ano pong ginawa niya? Pinuntahan niya ang kanyang mga kababayan. At sabi niya, tingnan niyo, halika kayo. Then, tayo po nakakarinig. Pagkatapos mo makarinig, ano pong gagawin po ninyo? So sabi nga po dito, ibahagi po natin. Hallelujah. So sa oras na ito, mag-isip ka kahit 3 pangalan na lang, 3 tao. 3 tao na ipapanalangin mo sa buong linggo na to. Nawa, mabigyan ka ng pagkakataon, ma-sharean mo siya, mabahaginan mo siya, at ma-invite mo siya. Mag-isip ka ng 3 tao na pangalan. At ngayon, mula ngayon, ipapanalangin mo siya sa at next week, nawa bigyan ka ng chance ng Panginoon na magkita kayo at mabahaginan mo siya.
na kapag nagkita kayo ay mabahaginan mo siya. Sige po, mag-isip ka ng 3 pangalan at ipanalangin mo siya ngayon na kung saan bigyan siya ng puso ng Panginoon na makikinig sa mga salita ng Diyos. Na kapag binahaginan mo siya, makikinig siya. Kapag in-invite mo siya, makikinig siya. Na kung saan wasakin mo ngayon yung lahat ng ginagawa ng kaaway sa buhay niya. Lahat ng pinaplano ng kaaway sa buhay niya ay mawasakin ng Panginoong Hesus. Hallelujah. At bigyan ka ng tapang ng Diyos, pagkakataon na mabahaginan mo yung taong yun. Mag-isip ka, kahit 3 na lang, 3 tao, na kung saan kapag na-meet mo, kapag nakita kayo, at bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkita kayo, mababahaginan mo siya, ma-invite mo siya. Hallelujah. Sige po, mag-pray po tayo sa Panginoon. Hallelujah. isang pusong dalisay, isang pusong tapat na handang maglingkod sa iyo. Isang puso na kung saan handang pangalan ka. Isang puso na handang itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, alam ko po, kayong tumawag sa amin. At maraming salamat po, Panginoon. Kinahabagan niyo po kami, minahal niyo po kami, Panginoon. Salamat po kahit hindi po kami karapat-dapat. Nakakasamba kami sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, nakakarinig kami ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Sa bawat pagkapala, sa bawat pagkilos po ninyo. Maraming salamat po, Diyos. Kahit hindi kami karapat-dapat, na kami din ay mga makasalanan. Pero pinatawad niyo po. Pinatawad niyo kami. Salamat po, inayaan niyo po, makarinig po kami ng iyong salita. Ng kaligtasan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon.
Panginoong Kristo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, pinaunawa niyo po sa amin yung ginawa niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan pinapahayag niyo sa amin kung gaano niyo po kami kamahal, na ikaw ay Diyos na mabuti. At ngayon kami po, Panginoon, nakakapanalangin, nakakasamba, nakakapagpuri o mahal. Salamat po sa iyong biyayang Ama. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo rin kami, bigyan niyo kami ng tapangan, lakas ng loob, para may bahagi ang kabutihan na aming natamo, ang kaligtasan na dapat matanggap ng isang tao. Lord, maghari ka sa amin. Yung pag-ibig po ninyo ang siyang maghari o God. Nang sa ganun, Panginoon, hindi naman namin maisip yung kasamaan, Lord God. Iwaglit namin sa aming mga puso yung galit, Panginoon. Kundi, Lord God, yung pag-ibig, Lord God, na nagmumula sa inyo ang aming ibahagi, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord God, I pray in the mighty name of Jesus. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid. Tulungan niyo po sila na yung mga dinalangin po nila, Lord God, ay makatagpo po nila at mabahaginan po ng iyong salita. Tulungan niyo po kami maging fruitful, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na makasaan, maging epektibo sa paglilingkod po sa inyo. I-bless po ang bawat isa, O God, sa kanilang mga ministry, O Lord, sa lahat ng mga saan niyo po sila nalalagay, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. You are so good. You are a great God. Salamat po. We worship you, we honor you, we praise you, Lord God. In Jesus' mighty name, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Siguro, palakpan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you. Siguro tayo po yung makakaupo. Salamat sa ating Panginoon. Yan, so, okay, I hope po pinagpala po tayo ng salita ng Panginoon. I hope po na tawag dito ay patuloy na napuno po ng kagalakan, kaliwanagan ng ating kaisipan patungkol sa kanyang salita. Amen? So, praise God po sa lahat ng pagpapala na ating natatanggap. Amen? So, nawa po, huwag niyo po kalimutan, ipag-pray po araw-araw po yung mga na pinaisip sa inyo ng Diyos na nawa, ma-share niyo po, mabahaginan niyo po. Amen? At ma-invite niyo po. Okay? Pray lang po. Araw-araw panalangin niyo po yun na kung saan maging makinig siya, kapag nakausap niyo, ay talagang maliwanagan ang kanyang kaisipan, may invite niyo siya, o kaya siya mismo ang lumapit po sa atin. Wala na bang imposible po sa ating Panginoon? Amen? Ay, wala ka natin si Lord. Hallelujah. Dako po tayo ngayon sa ating pagkakaloob na kung saan ay ibabahagi naman po natin yung mga pagkapala na ating natanggap mula sa ating Panginoon at maging na kung saan ibalik po natin ang para sa Kanya. Okay, praise God po. Hallelujah. So tayo po ay manalangin po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, you are so good. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa lahat ng mga papala na amin natatanggap. You are so good, you are a great God, O Lord. At dalangin po lahat ng mga manilig pong Panginoon ay patuloy, Lord God, na magamit sa kalalawak na iyong kaharian. At ang lahat ng magkakaloob, Panginoon, ay patuloy mo pong pagpalain. Lord, maranasan po nila ang rumaragasang pagpapala. Hayaan niyo po makita po nila, Lord God, na kung sino man na nagbibigay, mas lalo pong magkakaroon, Panginoon. At yun po ang pangako niyo po sa iyong salita na kami mga nagbibigay, Panginoon, ay mas lalo po kami magkakaroon at alam ko po, lalago po ang aming pamumuhay, hindi kami magugutom, Lord God, lalo kaming sasagana po sa buhay po namin. At darating araw, Lord God, mas marami pa kami maitutulong po, Panginoon, lalo-lalo sa iyong gawain. Maraming salamat po, Lord. We worship you, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po tayo lahat tumayo. Awin po muna tayo sa Panginoon.
Ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan mo, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahapi, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan mo, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! O purihin ka, O Diyos! Sambahin ang iyong ngalan! Ikaw lamang ang pupurihin, Hallelujah! ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hahaming, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Langit ang aking Hallelujah! nadarama, Oh, Lord! sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing Kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. kapag sa'yo'y sumasama, Langit ang aking nadarama. sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Thank you, Jesus. Thank you, God. Okay, palaman po natin si Lord. Hallelujah. So, bago tayo tumakas sa closing prayer po, bukas po, wala po tayong gawain po, no? Kaya meron po tayong gawain ngayon kasi bukas wala tayo, no? So, ngayon yung gawain. Pero next Sunday, meron na po. Tuloy-tuloy na po. First Sunday tayo niyan next week. April na kasi niyan sa Martes ba? April na ba sa Martes? Opo. Okay po. So, next Sunday po ay nakaway po tayo. Pero Sabado, meron pa rin tayong prayer meeting po. Yan po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mag-pray. Magtuloy-tuloy lang po tayong sumamba sa Panginoon. At mag-pray po doon sa mga tao na pinaisip sa atin ng Diyos na mga pangalan na sasara nyo ba? Malay nyo baka nagkapara-pareho pala kayo ng pangalan na yung dami nyo mag-pray para sa Kanya. Napaka-bless ng taong yun, no? Ang dami-daming nag-pray para sa Kanya. Kasi kung nagkapara-pareho pala kayo ng pinag-pray. Amen. So, ibig sabihin talagang gusto ni Lord na maligtas mo ang taong yun. Sige po, malaman natin si Lord. At ako tayo sa pangwakas o na panalangin. Lord, thank you po sa matagumpay na gawain dito sa San Simon, Lord. Patuloy niyo lang po kami gabayan, Lord. Ilayo niyo po kami sa kapamahakan. Lord, sa aming pag-uwi sa mga tahanan, sa aming pag-iwalay, Lord, patuloy niyo lang po kami gabayan, Lord. Kayo po ang maghari sa aming buhay, Lord.
Yun lang po, in Jesus' name. Amen. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pumunta ka? Salamat po. Madali